Hi, hello guys. So, my name is Mike. For today's video, binalikan ko po itong si Mabilis Cash kasi marami pa rin pong nagtatanong talaga about dito sa kay Mabilis Cash kasi nowadays or lately naging parang weird yung apps niya kasi during my journey dito kay Mabilis Cash before it was good kasi nagkaroon kami ng magandang relationship. And then hinto po ako ng paglo-loan sa kanya kasi nga nalalakihan ako dun sa mga sa ano niya sa interest charges niya. So, medyo hindi ako nakapag-loan sa kanya. And then nung binalikan ko siya is nawala na po yung withdrawal option button, which is nawala na rin po yung credit limit ko. Tapos nawala siya and ang gusto niya mangyari is mag-apply ako ng panibago, nakalagay doon apply. So maraming mga changes na weird dito sa apps niya kaya marami rin po nagtatanong kasi same thing na na-experience ko is gano'n din na-experience ng mga ibang ano natin, mga kababayan na nag-a-avail dito kay Mabilis. Kasi iba may mga existing loan na nawala, hindi nila mabayaran. So, kailangan pa pang i-install, reinstall, kontakin yung customer service nila para lang ma-fix. And then yung sa akin kasi ano eh, hindi naman ako kumontak sa customer service. Hinayaan ko na lang na mawala yun. Tapos in-install ko ayaw. Tapos yung OTP hindi natatanggap. So, na-vlog ko na rin po itong mga ito before. So, marami na rin po ako na-create na video about dito kay Mabilis Cash. Ililink ko po dyan sa baba lahat ng ano dun sa description nito, yung mga lahat ng mga about dun sa mga information na blinag natin about yung journey natin dito kay Mabilis Cash. And then dun sa mga marami nagtatanong po. Hindi ko kayo kasi masagot ng exactly. Nagbe-base po ako kung ano yung na-experience ko rin. And then dun sa mga research na binabasa ko rin sa mga ibang mga user nitong si Mabilis. Ito nga po eh, isa pang weird na naman po na nangyari. So ngayon po ang kagandahan po yung last vlog natin, bumalik na po yung credit limit. So tuwang-tuwa po ako do'n kasi na bumalik na siya pati yung mga information ko before na-retrieve na rin niya. So bumalik na sa database. So nagkaroon ako ulit ng credit limit na 48,000 pesos. So ngayon nangangamba nga ako na baka mawala na naman yung ano ko, yung account ko. So ang ginawa ko, nag-loan ako ng at least 1,000 pesos para lang maging active talaga siya. Tapos pinili ko po yung every 15 days. So parang 2 months yata yung kinuha ko, tama, 2 months or 3 months. So every 15 days parang nasa ₱296 po. Para lang maging active 'tong ano ko kasi natatakot ako baka mamaya mawala na naman, sayang naman yung credit limit natin 'di ba, na in time na kailangan natin. Yun lang naman ang purpose ko para maging active siya. And kasi nga maraming nagtatanong para makita ko rin kung ano yung ano talaga, kung ano nitong sitwasyon nitong si Mabilis kasi nga napaka-weird nga, eh. Maya-maya nandiyan, maya-maya mawala na naman. Ngayon ito nga, nag-loan nga po na ako ng 1,000 lang kasi nga 48,000 yung credit limit ko or 40 something gano'n. Tapos do'n na-approve po siya, na-release po yung ₱1,000 ko tapos nasa 296 yung per 15 days. Ngayon nung after po na ma-loan yun na ano mag-successfully release siya, ang nangyari po, another weird things na naman, naging zero yung balance ko, nawala. Eh, 1,000 lang naman yung wini-withdraw ko. Sabi ko, "Nasaan yung 47,000, yung 40 plus?" Wala naman yun sa akin, 'di naman napunta sa akin yun. May proof na ako na ayun, yun lang na-receive ko sa GCash ko. And then nga, so ngayon nga hinayaan ko na lang naging zero, papakita ko sa inyo diyan 'yan, naging zero talaga siya. Tapos maraming beses ko siyang binalikan, wala pa rin, gano'n pa rin. Ayoko naman i-uninstall kasi baka mamaya mawala naman yung apps tapos 'di ko siya mabayaran ng 1,000, mag-o-overdue siya. So, ang ginawa ko, hinayaan ko na lang siya tapos, um, hinintay ko na yung dumating malapit na siya mag-due tsaka ko siya babayaran. Titingnan ko anong mangyayari. Eto nga guys, nakakagulat nung binayaran ko yung first due ko, pero hindi pa siya due, 1 week pa bago mag-due pero kasi nag-message na rin siya ng reminders. So, yun nga after kong bayaran yung first na madu-due sa'kin yung after 15 days pero 1 week pa, yung ₱296. Nung nag-recalculate siya, nakakagulat, nag-offer siya ng ₱127,000, ₱127,200 na puwede ko raw bayaran up to 7 months. So, in-expand niya rin pati yung time period na dapat kong bayaran. Tapos tiningnan ko yung yung calculation ng percentage kung magkano, susubukan kong kunyari ilo-loan mo kasi puwede mo naman tingnan yun, yung calculation. Yun nga weird kasi nga from zero credit limit, now nagbigay siya ng ₱127,000 which is nakakalula 'di ba, parang nakakatukso na gusto mong kunin yun kasi may
may time frame daw, parang may specific period lang na dapat kunin mo yung loan na yun. Parang 74 hours, parang gano'n. May time dun, eh, kasi may counter. So, siguro 'pag 'di mo yun makuha tatanggalin na naman yun. And then from 3 months yata kasi yung parang binibigay lang sa'kin nito na ano na bago is 2 to 3 months. Ngayon ginawa niya ng 7 months, so in-increase niya. So, tiningnan ko, sinubukan ko kunyari, um, mag-withdraw tayo ng mag-loan tayo ng ano, ng ₱100,000. Ang kinalculate ko po yung ano niya, yung interest niya. Yun yung interest din nagbago lang ng konti kasi before it was like 10% or more than 10%. Kasi ang sinasabi niya rito 0.03 daily. So yung monthly dito is nasa 9 plus something, so 9.1 gano'n, parang ganyan. Pakita natin yung interest charges niya. Yun nga, so binalikan ko yung ano, sinubukan ko mag-loan ng 100,000 kunyari lang. Hindi ko naman siya ilo-loan kasi gusto ko lang makita kung nagbago yung ano niya, yung percentage dito sa offer niya. So medyo nagbago, medyo bumaba kasi nasa 9.1% yung interest per month niya. And sobrang laki. This is now yung pinakamalaking ano na credit limit na na-experience ko rito kay Mabilis. So, yung last time bago mawala yung apps ko, yung records ko is parang ₱60,000 na yun, eh, or 58,000. So, ngayon tinimes 2 niya, ang laki na niya. Pero weird talaga kasi pabago-bago itong si ano, si Moody 'tong si ano, si Mabilis kasi. So, pabago-bago yung system niya. So, dun sa mga nagtatanong guys about bakit nawawala yung OTP, nawawala yung withdrawal. Parang para sa akin ano yung hintayin niyo lang yung time. Siguro kasi nga sa dami na naglo-loan rate dito. Talagang very popular kung itong si ano, si Mabilis kasi ang laki rin na rin niya magbigay, eh. So, kung nag-start kayo ng journey niyo before from 2,000 or ₱3,000, so habang tumatagal talagang lumalaki siya. Ang problema nga lang inconsistent yung apps. Parang hindi kayo puwedeng mag-depend dun, eh. So, parang hintayin niyo dapat active kayo, yung gano'n. Hindi katulad sa'kin na nawala ako. And ang ano nga lang, ang magiging issue lang kasi talagang malaki talaga yung interest niya guys. Pero kung wala naman kayong mauutangan, 'di ba? Ito lang yung tanging ano niyo, option na mayroon kayong source. So i-utilize niyo talaga yung source niya 'yan. Ang ano nga lang rito is, yun nga lang talagang magtitiis kayo dun sa malaking interest niya. So which is kung meron naman kayong paglalagakan na talagang mapapakinabangan niyo at wala na kayong makuha, advantage pa rin 'to guys. So puwede niyo pa rin siyang i-keep. Pero siyempre mas alagaan niyo yung mga loan na talagang legit and talagang consistent. Pero dito hindi natin alam kasi talagang pabago-bago guys. Pero kung may mga tanong kayo na puwede naman nating sagutin, ita-try natin as per our experience. Hopefully magbago itong si system ng, tech ni ano ni Mabilis, medyo may problema yata sila. And guys, so once again kung hindi pa po kayo subscriber dito sa channel natin, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe diyan sa baba and really appreciate po dun sa mga subscriber natin na patuloy na sumusubaybay. Kaya nagpapatuloy tayo na mag-create ng mga vlog na katulad nito at masagot natin yung mga problem nila. Ito kasi ano eh, yung tinitingnan ko kasi rito yung mga possible na problem na pwede nating sagutin. Hindi lang pinapakita ko rito na nakapag-loan ako, ganun, ganyan. Ang gusto ko kasi makita nyo rin on masagot yung mga iba kasi na nagkakaroon ng problema about dun sa mga loan nila. And thanks so much guys for watching and hope to see you next time.